at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority.
Pilipinas, ang ating oras, 1 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Thursday, May 7, 2026. Sa pangalan po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, samahan niyo po ako hanggang 4:00 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Pero po bago po sa ating talakayan ngayong hapon, makibalita muna tayo sa labas ng ating himpilan, lalong-lalo na dyan po sa DOST Pag-asa dahil meron po tayong binabantayang bagyo. Ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At saka makibalita na rin po tayo gaano ba kainit ngayong araw, lalong-lalo na po dito sa atin sa Metro Manila. Nasa kabilang linya na po si Ma'am Charmaine Varilla. Magandang hapon po, Ma'am Charmaine. Yes, magandang hapon din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayong araw nga papalo hanggang 43 degrees Celsius ang heat index dito sa may Occidental Mindoro, maging dito sa may bahagi ng Eastern Samar. At 42 degrees Celsius naman dito sa may bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, maging sa may parte ng Cavite, Palawan, at dito naman sa Metro Manila, abot naman ng 40 to 41 degrees Celsius ang ating heat index. Samantala, yung LTE nga ay ngayon, ina-expect natin na anytime from now ay maaari ng matunaw habang dumadaan sa kalupaan ng Mindanao. However, yung bagyo nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Tropical Storm Hagupit ay huling namataan sa layong 1,895 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at inaasahan nga na patuloy ang kikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at maaari ngayon pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility Sabado ng gabi o Linggo ng umaga at papangalanan nga natin yan na si Bagyong Kaloy. At ina-expect pa rin naman natin na maaari itong malusaw or humina habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil nga sa hindi favorable kondisyon dito sa bahagi ng ating karagatan. At yan ang latest mula Ma'am Charmaine, isang tanong lang po. Opo, Ma'am Charmaine, isang tanong lang po. Ngayong weekend po ba, Ma'am Charmaine, ano po ang inaasahan po nating kalagayan po ng ating panahon? Yes po, by weekend, malaking bahagi na po ng ating bansang maharanas ng pagkanda ng panahon, especially nga dito sa may bahagi ng Mindanao na kung saan sa kasalukuyan and until mga nakarang araw ay naapektuhan itong low pressure area. So expect po natin generally fair weather na by weekend and kapag papasok naman po itong bagyong si Kaloy dito sa loob ng ating wala na din naman tayo masyadong makikitang epekto nito aside from mga
mga pag-ulan or kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Visayas and Mindanao. Though hindi naman natin nakikita na significant yan dahil dito lang siya dadaan sa may karagatan natin. Ayun. Okay ma'am, maraming salamat po. Yes po, maraming salamat. Yan na, nakausap po natin mula po sa DOST Pag-asa si Ma'am Charmaine Varilla. Ulitin ko lang po itong binabantayan po nating bagyo sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil nga po napanatili po ng tropical storm na may international name na hagupit ang lakas nito habang kumikilos po malapit sa Guam. Ayon po sa Pag-asa, huli itong namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,895 kilometers mula po sa silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometers per hour. Ito po ay malapit sa sentro at pagbugso aabot sa 80 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa forecast nga po ng Pag-asa, papasok po sa PAR o papasok ng PAR ang bagyo sa darating na Sabado ng gabi o Linggo ng umaga kung saan tatawagin po itong Bagyong Kaloy. Sabi nga po kanina ni Ma'am Charmaine, wala itong direktang epekto sa bansa sa atin pong bansa sa kabila ng inaasahang paglakas ng bagyo hanggang sa weekend. Samantala, mababa pa rin po ang tsansa na maging bagyo ang binabantayang LPA dito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero po magdadala po ito ng mga pag-ulan. Mga pag-ulan po sa ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao. At bukod nga po dito sa mga bagyo at low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating bansa, pati po ang init. Dahil kahapon nga daw po pumalo ng 45 degrees Celsius. Ito po yung naramdamang init. Naitala po yan sa Borongan, Eastern Samar kahapon. Ayon po sa Pag-asa, ang heat index ay tumutukoy sa init na nararamdaman ng ating katawan kapag pinagsama po ang temperatura ng hangin at halumigmig. Ang danger level heat index ay nasa pagitan po ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius dahil sa mataas na panganib ng heat cramps, heat exhaustion na maaaring humantong po sa heat stroke. Bukod po sa Borongan, ang iba pang lugar na nakapagtala po ng danger level heat index ay ang mga sumusunod pong lugar. Dito po sa Lawaga City sa Ilocos Norte, 42 degrees Celsius. Diyan naman po sa Dagupan City, Pangasinan, 42 degrees Celsius. Sa Iso, Etiaga, Isabela, 42 degrees Celsius. Maging dyan po sa CLSU Muñoz, Nueva Ecija. Pati po sa QB Point, Subic Bay, Olongapo City at Tao Kamiling, Tarlac. Pati po sa Sangley Point, Cavite City sa Cavite ay 42 degrees Celsius po ang naitalang damang init. Diyan naman po sa San Jose Occidental, Mindoro ay 43 degrees Celsius. Dito naman po sa Virac, Catanduanes ay 44 degrees Celsius. Samantala po ngayong araw, 6 pong lugar ang inaasahang makakaranas ng mapanganib na 43 degrees Celsius na heat index. Kabilang na po dyan ang Borongan, Eastern Samar at San Jose Occidental, Mindoro. Habang sa Lawag City, Ilocos Norte po ay 42 degrees Celsius. Sa Dagupan City, Pangasinan naman ay 42 degrees Celsius. Pati po dyan sa Sangley Point, Cavite City ay 42 degrees Celsius. At maging sa Cuyo, Palawan. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Labas po muna tayo ng ating himpilan at makibalita dahil 430,000 na bilang po ng pamilya mula sa Caloocan. Good news po, nabigyan po ng libreng bigas mula sa programa ng gobyerno. Detalye sa report ni RH23 Edwin Duque. Edwin? Dapat sa kabila ng napakatinding ng panahon itong maghapon. Pero may kutis naman dahil nasa 430 pamilya na rito sa lungsod ng Caloocan ang nabigyan ng 10 kilo na bigas. Dito sa dalawang magkakahiwalay na pilyo sa North at South Caloocan.
ay kay Mayor Along Malapitan, bagay pa rin po ng programa ng gobyerno para alalayan yung mga pamilyang talagang nakakaranas sa pagsilap na kinakailangan ng aruga. Bagay pa rin ito niya ng hapag sigurado na programa pa rin ng national government. At sadyang kasabay at sisiguro na sapat yung makain sa tahanan ay patuloy pa rin na pagpapapresyo ng iba't ibang bilihin. Ilapi ng alkalde na malaking tulong itong programa ng national government na ibabahagi sa mga LGUs bilang aktual na suporta sa bawat mamamayan. Sa ilalim pa rin niya ng programa, bawat barangay ay may 200,000 allocation mula naman sa special financial assistance para sa masuportahan ang mga public service project ng gobyerno. Reserve 3 at yung kinagulat sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala po sa iba pa nating balita, good news pa rin po. Dahil itinakda po ng DSWD sa May 11 hanggang 15, May 18 hanggang 20 at May 28 ang pagpapatuloy po ng pamimigay ng cash aid sa mahigit 150,000 po na TNVS drivers. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, ito po ang napagkasunduan na sa pagpupulong kasama ang mga transport network companies. Kabilang po sa mga posibleng venue ng payout ay ang Araneta Coliseum sa Cubao, PhilOil Eco Oil Center sa San Juan at SMX Convention Center sa Pasay at maging ang SM Mega Mall Hall Trade sa Mandaluyong. Muli pong iginiit ng DSWD na ang pamimigay ng 5,000 cash assistance para po sa mga driver matapos ang kaguluhan sa mga payout center sa iba't ibang lungsod dahil sa mali-maling listahan. At panibagong tulong pa rin po dahil ang Maynila naglabas ng 5 million pesos na tulong sa 1,000 na maliit na negosyante para palakasin ang kabuhayan sa gitna ng krisis. Detalye sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy? Wina, naglabas ang pamahalaan ng lungsod ng Manila ng 5 milyong pisong tulong puhunan para sa 1,000 na maliliit na negosyante sa ilalim ng kaagapay sa kabuhayan program bilang bahagi ng hakbang ng lungsod upang palakasin ang lokal na ekonomiya sa gitna ng lumalalang krisis sa Middle East. Pinanguna ni Mayor Risco Moreno Bagoso kasama si Vice Mayor si Atienza ang pamahagi ng 5,000 piso na seed capital bawat benepisaryo sa San Andres Sports Complex sa Malate. Ayon sa alkalde, layo ng programa na gawing panimula ng kabuhayan ng ibinigay na ayuda at hikayati ng mga benepisaryo na palaguin ito sa magitan ng disiplina at tamang pamahala. Kasabay nito na mahagi rin ng 100 starter kits para sa iba't ibang livelihood na training tulad ng haircutting, massage, nail care, baking, hairdressing, cookery at skincare. Umabot sa 1,020 ang kabuang benepisaryo mula sa na distrito ng Manila, Baseco at Manila Manpower Development Center kung saan prioridad ang person with disability, solo parents, mahihirap na pamilya, senior citizen at MMDC graduate. Tanawagan ng alkalde na sama-samang pagkilos upang muling mapaunlad ang ekonomiya ng lungsod at maipagpatuloy ang pagbangon ng Manila para sa susunod na henerasyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRF, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DCRH Public Service Hour. Sa atin pong pagbabalik, meron po tayong makakausap ngayong hapon. Ito po ay si Attorney Maria Corazon Guinez, Director po at Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Ang pag-uusapan po ngayong hapon, ito pong pansamantalang pagsususpende ng pagputol ng kuryente. Simula po yan ngayong buwan po ng Mayo hanggang Hulyo at pag-aproba po ng flexible payment. Mamaya po makakausap po natin si Attorney Maria Corazon Guinez. Sa atin po yung pagbabalik, ang ating pong oras 3:16 ng hapon.
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa bell. Walang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fab Con. Galalala Fab Con. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fab Con. Galalala Fab Con. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fab Con. Galalala Fab Con. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon,
Falcon. Amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful! Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 22 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Balik po tayo dito sa Public Service Hour at syempre sa lahat po nating mga ginigiliw na tagapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang mainit na hapon. Ngayon pong happy Thursday afternoon. Ika-7 na po tayo sa buwan ng Mayo. It's May 7, 2026 po. Samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan ha. At tayo po'y magpasalamat muna tayo sa ating EP ng Operation Tulong EP Wina Pearl Hasoro. Ayan, thank you EP Wina sa paghalili. Na-traffic tayo dyan sa Quiapo eh. But anyway, tayo po'y napag-utusan. Punta po tayo sa... punta muna natin si Giselle. Standby lang po ha. Mamaya po ay ating pong makakausap ang Energy Regulatory Commission. Ayan, sa pamagitan po ng kanilang Director ng Legal Service. Ayan, at gusto nating malaman yung direktiba po ng Energy Regulatory Commission na pansamantalang pagsuspinde sa pagpuputol sa supply ng kuryente sa mga consumer, no? Ngayong consumer, simula ngayong buwan hanggang Hulyo. Alamin natin bakit. Punta muna tayo kay RH15 Giselle Ricafort. Ayan, PGMN host CJ Hero, person of interest daw po ipatatawag po ng National Bureau of Investigation kaugnay ng umunoy extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Giselle Ricafort. Giselle? Itinuturing na person of interest ng National Bureau of Investigation si CJ Hero, yung dating beauty queen at host ngayon ng Peanut Gallery Media Network. Kaugnay ito ng di umano 350 milyong piso na tangkang pangingikil ng grupo ng founder at CEO na si Franco Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ambush interview dito sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na ipatatawag nila si Hero dahil kabilang ito sa complaint affidavit ni Noah Nocon, ang long-time aide ng dating House Speaker. Iimbestigahan daw nila yung partisipasyon ng iba pang taga-network doon nga sa sinasabing extortion. Mariin namang itinanggi ni Matibag yung sinabi ni Mabanta na set up yung operasyon ng NBI. Tinawag itong unfair ng direktor sa mga operatiba ng Bureau na sumusunod lang anya sa ebidensya at proseso ng batas. Pakinggan natin. Yung video na ginamit na clip, siya yung nandoon eh. So we are investigating, this is a continuing investigation. Tinitingnan namin yung mga participation ng mga individuals nung nandito sa PGMN. Ipapatawag namin siya. We will go through the process. Actually, kung tutuusin, based dun sa complaint na binigay, dapat napasama na siya eh. But we want to exercise caution and the NBI would like to follow the rules. Na sobra na, bigyan natin na sila na mas sobra pa dun sa requirement ng due process para wag sabihin ng politika. Kasi nakakasawa na yung maririnig mo, politika eh. Una na igiit ng kampo ni Mabanta na inosente sila at wala daw katotohanan yung isinampa sa kanilang kaso. Kaya daw nila yan napatunayan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort.
Mga kaibigan, oras po natin, 26 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo ang Public Service Hour pagkalipas lamang po ng ilang saglit. Yan, standby lang at makakausap na natin ang Energy Regulatory Commission. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Baby Ruth Villarama and you're watching Scene Zone. Masaya at makabuluhang kwentuhan kasama ang internationally acclaimed director ng Sunday Beauty Queen at food delivery fresh from the West Philippine Sea. Narrative, yes, ng West Philippine Sea. Kasi ate naman talaga yun, Diyos ko Lord. God, looking back 10 years ago na pala yun, no? Isang dekada na yung Sunday Beauty Queen and I was such a very young storyteller. I've always wanted to do a film about our sailors, our seafarers. Sorry kasi kung pangit yung stories, you can only do so much in your marketing. First day, last day ka, girl. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS, trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Standby lang po ha, ang Energy Regulatory Commission. Meron lamang po tayong isang Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, yun daw pong TRO laban sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court. Alamin natin ang detalye, ibabalita ni RH5 Val Gonzales. Val? May hindi raw maring makialam ang hudikatura sa paggamit ng mababang kapulungan ng kanyang constitutional rights para sa proseso ng isang impeachment. Ito ang laman ng desisyong inilabas ni QCRTC Branch 81 Presiding Judge Madonay Chiberi
na nagbabasura sa petisyong inihain ni Atty. Manasseh Carpio para pigilan ang impeachment laban sa asawang si VP Sara Duterte. Sa 5 pahinang desisyon, iginiit ni Judge Echeverry na ang Kamara lamang ang may eksklusibong kapangyarihang mag-initiate ng impeachment ayon sa Article 11 ng Konstitusyon at lehitimo ang pag-issue ng subpina ng House Committee on Justice. Ibinasura rin ng Korte ang hiling na writ of preliminary injunction at ang mosyong kilalanin ang mga balita at YouTube video na tinawag na hearsay evidence at walang probative value. Dagdag pa ng QCRTC, wala itong jurisdiction dahil co-equal branch nito ang Kongreso, kaya sa kataas-taasang hukuman dapat isinampa ang kaso. Ang desisyong ito ng lower court ay matapos pagkaisahan ng House Committee on Justice para i-impeach si VP Duterte at aprobahan ang articles of impeachment para ipasa sa plenaryo na inaasahan namang pagbobotohan sa darating na Mayo 11. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Antabayan na natin ang mga follow-up report kaugnay po ng balitang yan. At ngayon po, dako na po tayo sa ating pong makakwentuhan nga natin ang Energy Regulatory Commission sa pamagitan po ng kanilang Director ng Legal Service. Pag-usapan po natin yung pong kautusan ng ERC, no? Yung pansamantalang pagsuspinde doon po sa pagpuputol sa supply ng kuryente sa mga consumer simula ngayong buwan hanggang Hulyo. Alamin nga natin ito para sa mga nahihirapang magbayad, good news ito, no? Alamin natin. Ang ating pong makakakwentuhan, Attorney Maria Corazon Guines. Attorney Guines, ma'am, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon naman, May, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa. Ayan, welcome po sa Public Service Hour. Nung nakita natin itong direktiba na ito ng ERC, Attorney, parang good news ito para sa mga consumer. Lalong-lalo na alam natin na talaga naman napakahirap po ng buhay ngayon tapos nataas din talagang kuryente. Ano po bang pangunahing dahilan ng ERC sa pag-aproba po nitong pansamantalang pagsususpinde ng pagpuputol ng kuryente mula po ngayong buwan? Tama po ba? Ngayong buwan? Hanggang kailan? Hanggang July. Hanggang July, yung mga bills po natin na matatanggap itong Mayo hanggang July, pag hindi ito nabayaran, suspended muna yung pag-disconnect kung hindi siya mabayaran. Ngayon pong July. June, July. Tama po? So until July, wow. May June, July po. Oo, May, June, July. Wow, medyo makakaarangkada ng pagbabayad. Mababa po yun. Medyo makakaarangkada ng pagbabayad ng tuition fee yung mga magulang yan. Tama po yun. Talagang tulong po ito ng Energy Regulatory Commission para po sa pagbabayad ng kuryente sa kadahilanan nga po na maraming nagrereklamo dahil sobrang taas. At nakikita naman po talaga natin na tumaas po talaga yung ating babayarin. Opo. Ang saklaw po ba nito, residential and non-residential, attorney? Tama po. Nakalagay po doon sa advisory namin, suspension of electricity service disconnections for residential and non-residential customers. So lahat-lahat po tayo saklaw po dyan sa suspension na yan. Ayun. So paano po yung magiging sistema po ng implementasyon ng, tama po ba, parang flexible payment arrangement ang gagawin po sa pagbabayad? Halimbawa ako, magbabayad ako ng kuryente, meron kayong mga flexible terms na ma-offer ang ang Meralco, tama ba, yung mga power provider? Tama po. Yun pong mga kumukonsumo ng not more than 200 kilowatt hours, pwede po nila yung bayaran ng at the minimum of 3 months. Di naman po mga distribution utilities natin, pwede naman po na nilang i-extend pa yung at 3 months. Minimum na lang naman po ito. Ito yung mandatory na hindi nila pwedeng putulan kung hindi mabayaran kaagad-agad yung kabuuan ng electric bills ng ating mga consumers sa mga kumukonsumo ng
not more than 200 kilowatt hours. Ayun. So, yun po yung limitasyon dun sa flexible payment scheme. Tama po yun. Oh. Linawin ko lang, linawin ko lang. Opo. Dalawa ito. Dalawa ito. Yung mga more than 200 kilowatt hours, wala pa rin disconnection yan. Okay. Maski hindi nila mabayaran ng May to July. Okay. Kaya lang, pagdating ng August, kailangan bayaran na nila para para hindi sila ma-disconnect. Ito na mga more than 200 kilowatt hours, ito yung pwede nilang i-stagger yung payment. So kung kunwari, ang pinakahuli is July. So meron pa rin silang 3 buwan para bayaran yon yung mga bills na yon. Okay. So, kung hindi makakabayad ng May, June, July, so pagdating po ng August, dapat makapagbayad na at pwede pong staggered basis doon po sa ilang kilowatt hour consumption? Not more than 200 kilowatt hours po. Hindi higit sa 200 kilowatt hours. Walang penalty po yun, attorney? Walang penalty yun, May. Walang interest, walang surcharge. Kung ano yung peso amount na nandun sa bill mo, yun din lang. Walang patong. Ayun. Doon po sa mga yung ganito nga hindi makakapagbayad po. Paano po yung sistema o proseso para makapag-apply po niyan? Meron pa po ba or matik na po yun? Automatic na yun, May. Wala na silang kailangan gawin. Kasi makikita naman na dun sa bill kung ilang kilowatt hours yung nakonsumo. So kung ang konsumo ng isang consumer ay not more than 200 kilowatt hours, pag nagbayad siya at kung 1/3 lang yung kanyang babayaran, hindi na yan siya puputulan. At tatanggapin yan. Kasi may mga ibang mga distribution utilities na hindi yan tumatanggap pag hindi buo yung bayad. Sa kuryente. Opo. Kaya ganun yung sistema. Ganun yung sistema. Nandun sa advisory namin yung isang illustration kung paano ang gagawin ng distribution utilities natin. Ayun. Tapos po, pag halimbawa mga non-residential and then more than 200 kilowatt hours at malalaki na, paano po yun? Hindi makabayad dahil merong problema na sa kanila pong sa kanilang kumpanya. Yan din yung sinasabi ko na kailangan mo bayaran na yung lahat ng bandang August. Kasi hindi sila kasali dito sa staggered payment. Parang itong May to July, ito lang yung tinatawag nating reprieve, yung moratorium. Wala mo nang tulong na natin sa mga kababayan natin buo. Walang munang putulan itong Mayo hanggang Hulyo. Ayun. Pero pagdating ng August, kailangan mabayaran nila para hindi sila maputulan. Ayun. And then Attorney Guinness, ma'am, paano titiyakin ng ARC? Susunod yung mga distribution utilities and even, tama ba, mga electric cooperatives po? Tama, magkakasama po sila doon. Lahat ng distribution utilities, private utilities man, yung Meralco, yung VECO sa Cebu, yung Davao Light sa Davao, yung Celcor sa Cabanatuan, Decorp sa Dagupan. So lahat ng mga private utilities, Luzon, Visayas, and Mindanao. At saka yung mga electric cooperatives na nag-ooperate sa mga probinsya. So saklaw sila lahat itong advisory. Ano po yung maaaring maging epekto naman ito, attorney, dun sa itong hakbang na ito, dun sa kabuuan ng power sector, no? Sa operasyon ng ating mga utility providers? Itong sistema na ito hindi na bago sa energy sector. May mga advisories na rin kami na kagaya nito. Noong may mga bagyo, kay Typhoon Tino, noong November 2025, kay Typhoon Christine, noong October 2024, kay Krising, noong July 2025, pinatupad namin ito na similar scheme. Ang mangyayari dito ay is-segregate ng ating mga distribution utilities yung mga bayad, ng mga kasama, yung mga saklaw at saka yung mga hindi saklaw. Yung mga kasama doon sa staggered payment, isa-segregate nila yon at yung mga distribution utilities din natin ay
hindi din nila hindi din nila yun babayar ng buo. So staggered din. So habang kumukolekte sila ng staggered, yung bayad din nila doon sa kanilang mga suppliers, staggered basis din. So para hindi naman so kaya lahat ng mga nasa energy sector ay tulong-tulong dito, hindi lamang yung mga distribution utilities. Ayun. So doon po sa merong mga tanong in case lang pagdating doon sa halimbawa hindi naman na tawag nito doon sa payment na pagdating ng payment attorney halimbawa full pwedeng bayaran or might be meron po ba daw sistema tinatanong dito na halimbawa pwede silang magbayad kung ano yung kakayanan nila dun sa unang 3 buwan na yon yung 3 buwan na yon. Ito ba yung tanong? Yung 3 buwan na yon pwede silang mag staggered payment din para pagdating nun sa buwan ng Agosto kaya na nilang magbayad talaga. Pwede daw po ba yun? Naman, pwede talaga yun din ang minumungkahi namin sa mga customers, bayaran pa rin nila kung may kakayahan sila para hindi yun masyadong malaki na pagdating ng Agosto. Kasi kung hindi mo babayaran yung Mayo, yung Hunyo, yung Hulyo, pagdating ng Agosto, isama mo na yung pang-Agosto mo, malaking kabayaran yun. Di magiging problema mo. Kaya yung mga hindi makaka-avail ng mga staggered payment, ang mungkahi talaga namin ay bayaran pa rin maski may suspension of disconnection para hindi rin masyadong mabigatan yung ating mga consumers pagdating ng panahon na kailangang mabayaran na ito para hindi ma-disconnect. Oo, tama nga naman. Kasi attorney, medyo mabigat-bigat din yun. Pag naipon yung 3 buwan, do staggered basis din yun, kahit na papano ay may impact pa rin yun sa budget nating, lalo na tayong mga nanay. Napakahalaga. Anyway, meron po isang tanong dito. What if pagdating ng buwan ng Mayo, meron na pong naputulan dahil hindi nga po nakapagbayad naman ng ahead of May. Paano ba yun? Tama ba? Yung tanong. Ayan, sabi ni Ay, ito po. Tama po yun. Kung kunwari, kung meron po kayong bill ngayon, siguro i-explica ko lang po. Sige nga po, attorney. Kasi may mga tanong. Ano yan? Kung meron po kayong electric bill, makikita po ninyo kung ano yung bill na yun. Kung ang saklaw lang po nito ay mga bills na ma-issue na matanggap ng Mayo. Opo. Mayo, Hunyo, Hulyo. Okay. Kung natanggap mo yun ng Abril, hindi yun kasama. Pag hindi mo yun nabayaran, mapuputulan ka pa din. Kaya kung kunwari, natanggap mo yung bill mo April 29, kailangan bayaran mo pa rin, hindi yun saklaw. Pero kung kunwari, natanggap mo yung bill mo ng May 2, saklaw na yon, kasali na yon doon sa suspension. Yun kasing Meralco, marami silang iba yung kanilang billing periods. Ang pagkakatanda ko parang 14 billing cycles yata sila. Kaya iba-iba yung araw at petsa na natatanggap natin yung mga electric bills. Kaya ang sinabi namin dito, cover period May to July. Yes. Para yung matanggap mo doon sa mga buwan na yon ay yun yung saklaw. Kasi ang hirap May, kung kunwari yung billing period mo o lahat ng konsumo sa May, sa June, July, paano yung bill mo sa May? Kasi meron ding part yun ng Abril. Yes. Hindi naman natin pwedeng i-segregate yung yung konsumo natin ng Abril kasi hindi natin malalaman kailan mo ba talaga kinonsumo lahat yun. Kaya ang ginagawa namin pag sinabi namin COVID period ay kung kailan mo natanggap yung bill mo. Ayun. So makikita naman natin doon sa mga statement natin kung ano yung bill date niyan. Ang tingnan po ng ating mga consumers yan, yung bill date. Kung yung bill date, May, June, or July, ito po yung saklaw nitong suspension at saka yung staggered payment. Ayun, okay. Malinaw yun, attorney. Butit nalinaw ninyo, no? Kasi baka mamaya mag-expect sila, pinutulan sila ng May because
Ayan, may tanong Tama po yun. Oho. Meron po dito, no, alam natin, ano, dami ng mga naging reaksyon po dun sa biglang pagtaas ng presyo ng ano po natin, di po ba? Yung mandatory charges, gaya nung tinatawag na Green Energy Auction Allowance at maging yung feed-in tariff allowance of FIT-all. Paano po ito? Anong naging reaksyon ng ERC po dito? FIT allowance at saka yung GEA allowance ay bunsod ito ng implementasyon ng RE law. Ito ay inaprubahan noong taong 2008. Okay. Ang sistema kasi dito ay yung mga insentiba na nakapaloob doon sa RE law ay ibibigay doon sa mga RE developers na kasali doon sa mga installation targets ng Department of Energy. Opo. Yung installation targets naman ay yung total capacity ng RE sources on the overall. So kung kunwari 10,000 megawatts, yun yung kailangang punan. Kaya yung mga RE developers natin ay nag-a-apply for inclusion doon sa installation targets. Kung kasali na sila sa installation targets, sila ay tinatawag na FIT eligible. Ngayon, pag FIT eligible sila, issue din kami sa ERC yung kanilang feed-in tariff. Okay. Ito yung taripa na sisingilin mo sa consumer. Ngayon, pag nag-operate ang mga RE generation companies, meron silang tinatawag na true cost. Meron silang true cost yan. Kung ano yung actual na gastos nila. Tapos, ito lamang yung nasingil nila na taripa. Yung diferensya ng actual cost at saka yung taripa, yun yung kinukuha sa FIT allowance. Okay. Yun. Ngayon, noong 2025, ang sabi ng DOE, hindi yung determination ng mga developers na nakukuha ng mga incentives under the RE law, hindi na gagawin na kagaya nung dati. Ang methodology ng gagamitin ay through auction. Kaya nagkaroon tayo ng green energy auction. So sumali sila sa auction. At kung sino yung nanalo sa auction, sila ngayon yung entitled doon sa tinatawag na installation targets, at kung bebenta na sila sa merkado o kaya makikipagkontrata na sila sa mga distribution utilities natin, ang sisingilin nila sa mga consumers ay yung tinatawag nating green energy tariff, yung GET. Ayun, kagaya yung mga FIT eligibles, meron din silang total cost o actual cost of operations. So, yung actual cost nila, ibawas mo yung taripa, yung diferensya, yun yung kukunin doon sa GEA allowance. Kaya parehong konsepto lang yung FIT allowance at saka yung GEA allowance. Nagkaiba lang kasi sa metodolohiya ng pagsalin nila. Dati, may application sila sa DOE at ngayon naman sumali sila sa auction. Kaya siya naisali. So, ganun po yung sistema. Ngayon, kung sino yung makakakuha lamang doon sa FIT allowance at saka yung sa GEA allowance, yun lamang pong nakatayo na at nagsusupply na ng kuryente. So, kung itinatayo ka pa lang, hindi ka muna makakakuha doon sa GEA allowance. Ayun. Okay. Balikan lang po natin yung sa yung sa ating ipatutupad na pagpuputol sa supply ng kuryente. Isa na lang po. So ano po ang inyo pong mensahe doon sa ating mga kababayan na maaaring meron silang maisumbong po tungkol dito, saan po sila pwedeng magpaabot ng kanila pong mga complaints? Complaints po sila, no? Pwede pong, ang unahin nila ay doon sa kanilang distribution utility. Kasi meron naman po kaming direktiba na magtayo sila ng mga consumer welfare desk. Ngayon, kung hindi naman masolusyonan doon sa consumer welfare desk ng distribution utility na yon,
ay pwede naman po silang sumulat sa amin through email. Marami pong channels na pwedeng gamitin para po makapag-sumbong at makapag-complain po sa amin sa ERC. Meron po kaming Consumer Affairs Service. Sila po yung dedicated na department sa komisyon na nag-handle po itong mga consumer complaints. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Maria Corazon Ines. Thank you so much po. Maraming salamat. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, ang Director po ng Legal Service ng Energy Regulatory Commission. Babalik po tayo sandali lamang, oras natin. Meron na lamang tayong 4 na minuto at 4:00 na po ng hapon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Ayan, naku, ang bilis-bilis naman ng oras. Ang lingkod lapid pala, no, relief operations. Meron palang lingkod lapid na relief operations, ano? Ayan, distribution para sa mga rice distribution para sa mga driver daw, ano? At pangungunahan yan ni TIESA COO Mark Lapid. Ay, si Kuya Mark. Kuya Mark Lapid. At yan po ay kanina dyan po sa may Matimias, ano, number 14 Matimias Street, Quezon City. Ayan, dyan po sa may Welcome Rotonda. 400 to 500 drivers pala, no, sa National Capital Region ang nabigyan po. Ay, naku, salamat naman. Maganda ayuda yan para sa ating mga tsuper. Nag-request daw niyan yung kanilang National President si Kaobet Martin ng Pasang Mazda. Yan. Okay, so tayo din, ano, ang operation tulong din ay babalikan natin yung ating mga tsuper. Ha? 400 to 500 tupers yan sa Metro Manila yung nakinabang sa ipinamahaging bigas, ano, kaninang umaga po yan dyan sa Quezon City. Yun. Salamat po. At least may tulong, no? Wala na tayong oras. Sandali lang. Susunod na po inaabangan yung tambalang Mayor Lacaideo Macalmat Vistaya Pecho Corpus sa programang DZRH Break Time. Pansamantala ko naman may binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, ganap na po 4:00 ng hapon.